Ang totoong pagsamba ay kababanaagan ng kapakumbabaan at sa harap ng Diyos, wala tayong maipagmamalaking gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng mga iba, na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kay katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay worship. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan, mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At paki-like and follow na rin po ako sa Instagram at sa YouTube. Mga kapatid, nagsisimba ka pa ba? Nagdadasal ka pa ba? O baka isa ka na sa mga pinanghihinaan ng loob na magsimba dahil sa mga naririnig mo sa ibang tao na, ikaw naman, simba ka ng simba, hindi ka naman nagbabago, simba ka ng simba, ganito, ganyan, ganon, no? Huwag ka na lang dapat magsimba kasi wala rin naman, no? Paglabas mo, chismoso ka pa rin. And minsan, tayo ay nadi-discourage. Mga kapatid, while it is true, maybe, pero sana wag tayong sumuko. Sana magdasal at magsimba pa rin, kahit na maraming kahinaan. Kahit na maraming kapintasan, kahit maraming kasalanan, lumapit tayo sa Kanya. Mahalaga, ano yung nasa puso natin. But of course, napakahalaga na tayo nagsusumikap din magbago sa grasya ng Diyos. No? Pero mahalaga yung disposition of the heart. That disposition somehow defines kung totoo ba talaga tayo sa ating pagsamba o hindi. Katulad ng gospel natin today. Pero 2 pumasok sa templo, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Yung maniningil ng buwis ay kinukonsider yan na public sinners. Yung Pariseo, paano nagdasal? Pinuri ang Diyos, pinasalamatan ang Diyos sapagkat sa dami ng mga biyaya na tanggap niya, nagpasalamat siya, no? At nagmalaki siya sa Diyos na siya nag-iikapo, no? Na siya ay ganito, ganyan. No? Tumutulong. No? Pero ano sabi niya later on? Salamat po Panginoon kasi hindi ako tulad nila, tulad ng makasalanang yan, tulad ng maniningil ng buwis na yan. Imagine that. Nagyabang, nagmalaki sa harap ng Diyos. Ano sabi nung maniningil ng buwis, yung public sinner? Hindi makatingin sa langit. Dinadagukan yung kanyang dibdib. At ano sabi niya? Panginoon, patawarin mo po ako isang makasalanan. At sabi ng Panginoon Jesus, sino ang kinalugdan ng Diyos?
Sino ang umuwing kinalulugdan ng Diyos? Of course, itong public sinner na taos sa puso ang kanyang paghingi ng tawad. Alam niyo po, sa harap ng Diyos, wala tayong kayang ipagyabang. Alam niyo po, sa harap ng Diyos, wala kang dapat ipagyabang. Kahit gaano karami ang natulungan mo, kahit gaano karami ang nagawa mo, walang dapat ipagyabang. Lalong-lalo na kung magyayabang tayo at lalaitin natin ang iba. Hindi tulad ni ganito, ni ganyan, ni ganoon. Ako'y mas mabuti kaysa sa kanila. Wala tayong dapat ipagyabang sa Diyos dahil yan ang totoo. Everything belongs to the Lord. Lahat pag-aari ng Diyos. Kung ano man yung meron tayo, sa Diyos pa rin yan. Mga kapatid, ano ba yung dapat na attitude sa pagdarasal? Yan ang itinuturo sa ating gospel. Humility. Humility, kababaang loob na tanggapin na hindi tayo karapat-dapat. Tanggapin na tayo'y makasalanan. Tanggapin na tayo'y mahina. Tanggapin na kailangan natin ng isa't isa. Tanggapin na kailangan natin ng Diyos. Tanggapin na hindi dapat tayo maging mapanghusga ng iba. Dahil tayo, kung paano tayong humusga, yun din yung gagamitin sa atin ng Diyos sa paghusga sa atin. Mga kapatid, wala tayong dapat ipagyabang. Manatiling mapagpakumbaba, mababa ang loob sa pagdarasal, sa pagharap sa Diyos. That is true worship. That is true prayer. Nasa sa puso natin yung disposisyon ng ating puso't kalooban na wala tayong ipinagyayabang, kundi buong kababaang loob na inilalapit ang ating sarili sa Diyos. Kapag ginawa natin yan, kakasihan tayo ng Diyos. Matutuwa sa atin ng Diyos. At tayong lahat pagpapalain ng Diyos. Kaya sana, mga kapatid, sa iyong pagdarasal, focus sa Diyos at sa sarili mo. Huwag lumingalinga. Yung iba ayaw magsimba. Bakit? Baka makita ko pa dyan yung kaaway ko. Baka lalo lang akong magkasala. That is a wrong disposition. Mga kapatid, humility. Kababaang loob. Yan ang kinakailangan natin upang maging karapat-dapat tayong lumapit sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, pagkalooban mo kami ng kababaang loob upang kami makalapit sa iyo at upang kami ay tunay na makasamba, tunay na makapagdasal, at tunay na makapagbigay ng papuri sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.